May isa pa akong napansin ho dito. Sir Mark, ibig mong sabihin, nasa kamay din ni Kitty ang ikakaganda ng Pilipinas. Eh sinabi naman ho natin dito, yung matitinong tao. Di ho ba? No? Eh baka ang unang i-ano ni Kitty Duterte, unang illegal niyan, matuwa si Robin Padilla. Eh yung ano, chongke. Di ba? Baka unang illegal yan. Eva Narita, DDS lang naman ang ubob eh, sabi ni Ma'am Eva. Oh. Ngayon ho, may isa na naman akong napansin sa ating Vice Presidente. Yung pa-bloodbath ho ng Vice Presidente, mga kababayan, parang hindi na ho totoo. No? Ang gulo ho, mga bossing. Oh, akala yata niya, eh kapag nagsasalita siya, kausap niya lang sarili niya. Parang siya lang ho mag-isang nakakaintindi. Yung tipo ho bang parang wala tayo. Ay, magsasalita ako dito. Sasabihin ko na gusto ko nga ng bloodbath eh, di ba? Gusto ko nga makita yung mga ebidensya. Kaya lang, wala na daw. Naalala niyo yun? Oh, naalala niyo yun? Ang Vice Presidente ang may sabi nun. Sabi ng Vice Presidente ho, pagkatapos ma-archive yung impeachment niya, sabi bigla ng Vice Presidente, eh, di ba sabi ko gusto ko ng bloodbath? Gusto kong makita yung mga ebidensya. Naalala niyo yun? Kasi alam niya, mga boss chipa mo sir, na mahihirapan na at hindi na mailalabas yung ebidensya. Dahil nga nandoon na, naka-archive na ho. At sabi ni Senator Tito Soto, mahirap na yung mailabas. Kung mailabas man yan, kailangan pa namin pagbotohan yan. Kaya po naglakas ng loob ang Vice Presidente na sabihin na, ay gusto kong makita yung ebidensya. Eh ano naman tong ito, August 19. Oh, kahapon lang ho, mga kababayan. Vice Presidente BP Sara ipadidismiss sa Supreme Court ang apela sa impeachment ruling. Anak ng tinapa. O paano naman yun? Paano na naman ho, mga kababayan, yung sinasabi ng ating Vice Presidente na gusto niyang makita, eh kung yan, eh pinapadismiss na. Ayaw nang makita. Sabi ko nga ho sa inyo eh. Ang gulo ng Vice Presidente ho, mga kababayan. Sasabihin, gusto ko makita yung mga ebidensya, gusto ko ng bloodbath. Tapos ito, ipapadismiss. Paano mo makikita? Nahihilo po kami sa inyo, Madam BP. Sa totoo lang po, JCAS 525, joke lang daw yung bloodbath. Ready kami sa inyo. Meron kaming 16 na abogado. Milyon ang bayad do sa abogado. Ang gusto, dismiss. Ako ho, mga kababayan, kung ako ang lalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente, hindi ho ako papayag na ma-dismiss lang yan. No? Kumuha na din ako nung mga mahal na abogado, yung mga primera klase na abogado, eh dapat malinis nyo na din yung pangalan ko. Para pagtakbo ko sa 2028 election, eh, ang sasabihin ng taong bayan, si Sara napagtanggol niya ang sarili niya, no? Walang katotohanan yung iniisip natin na magnanakaw ng pondo ng bayan yan. Di ba, mga kababayan? Nandiyan na, nagbayad ka na. Oh, tsaka hindi ho ako papayag na nagbayad ako, magkano daw? 40 milyones ho. Yung bayad sa lawyer. Hindi ko lang sigurado kung isang lawyer lang ho yan or sa kabuuan na nung 16 na lawyer na yon. Nagbayad ka na eh. 40 milyones daw ho, sabi. Tapos, hindi papayag ka na hindi malilinis yung pangalan mo. Lugi. Pipilitin ko sila, kailangan ganito. No? Pag sinabi ng Senado na i-dismiss na lang natin, huwag tayong papayag. Bakit? Kasi iisipin ng mamamayang Pilipino na yung Senado, kinakampihan tayo para wag tayong mabulilyaso. Ayoko nun. Ang gusto ko, yung talagang maipagtatanggol nyo ko, yung talagang maipaglalaban nyo ko doon sa dami ng ebidensya at doon sa mga gustong magsalita na sinasabi na sila daw ay naambunan ng 25,000 to 50,000 na nasa loob ng sobre. Sabi ni Andres De Leon, Mark, sa dami at bigat
ng ebidensya, hindi kayang ipagtanggol ng 100 lawyer si Sara. Kaya nga ho ayan ho, paulit-ulit lang po sila, dismiss, dismiss, dismiss. Puro ganyan lang ho, dismiss. Pero yung pagtatanggol ho talaga, doon sa sinasabi o iniisip ng mamamayang Pilipino o yung nakasaad po doon sa impeachment, wala po silang sagot doon. No? Wala ho silang sagot doon. Nakapokus lang po sila doon sa teknikalidad kung paano nila maipapahinto yung impeachment. Ang gulo, no? Ready kami, bloodbath ang gusto namin. Dismiss nyo yan. Gusto kong makita yung mga ebidensya, kaya lang wala na, na-archive na. Ba't pinapadismiss nyo pa? Gusto nyo palang makita yung ebidensya para sagutin nyo. Dapat tanggalin yung dismissal na yan. Wala namang ano yun. Wala naman sa konstitusyon ng Pilipinas yan. Napakadali ho nang nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas. Pag 1/3 na po ang nakapirma na mga congressman, rekta na po sila na maging impeachment court. Ano kinakatakot ng Vice Presidente kaya doon? Ano ang kinatatakot ng kampo ni Sara Duterte? 16 nga ho yung kanilang mga lawyer. Forthwith. 4th month daw po yan, sabi. Halatang guilty. Totoo ho yan. Ako ho kasi mga kababayan, naniniwala ho ako. Like example, ako na lang. No? Ako na lang. Pinagbintangan niyo ako, nagnakaw ako ng pondo ng bayan. Pero wala namang katotohanan at alam ko kung ano at kung saan ko inilagay. Hahatakin ko kayong lahat na nagbibintang sa akin. Hali kayo. No? Pumunta tayo dito sa isang lugar o kung kunyari impeachment na lang. Halika, umpisahan natin tong impeachment na to. Umpisahan natin tong impeachment na to. Ipapaliwanag ko sa inyong lahat at ito yung aking mga resibo, ito yung aking mga ebidensya, ito yung mga pinagkagastusan ko, ito yung mga litrato. No? Na pinagkagastusan ko nung pondo na hinahanap ninyo. Ganun, tapos. Di ba? Sa kanila, dismiss, ayaw. Kesyo daw po ready sila pero dismiss naman ang gusto. Ano ba talaga? Minsan, naiisip na po talaga namin na parang iniisip nyo na sarili nyo na lang po ang kausap ninyo. Alam nyo ho yun? Yung kakausapin ko sarili ko, total wala namang ibang nakakarinig. Ang sinabi ko kahapon sa sarili ko, ganito. O ngayon, iba naman. Hindi naman naririnig ng mamamayang Pilipino. Ganyan ho ang nakikita ko ngayon sa Vice Presidente. Parang may sapak. Kasi nung isang araw lang o nung isang buwan lang, ang sinasabi, ayun, wala na. Hindi ko na makikita yung ebidensya kasi in-archive na. Tapos, ngayon naman, dismiss talaga. Gusto talaga nila niyan, ma-dismiss mga bossing. Gusto nila ma-dismiss dahil po, mga kababayan, sa nakikita ko, simulat sa pool pa lang ho, sa kongreso pa lang ho, mga bossing, wala na po silang pang-depensa dyan. Wala po silang pan-depensa dyan dahil ako'y naniniwala kung may depensa man yung mga yan, sa kongreso pa lang, inilabas na nilang lahat yan. Ipinakita na nilang lahat yan. Ayaw pala nila ng impeachment di doon pa lang ho, inumpisahan na nilang ilabas. Hindi na aabot sa impeachment, mga bossing. Sabi ni Jcas, ayun, may sayad talaga, mukhang nasa jeans na niya ang pagiging may topak daw. Sabi ni sabi ni Jcas, ayun, binasa ko lang ho. Correct, para sa eleksyon, madaming boboto sa kanya dahil wala naman siyang ginagawang masama. Sabi, di ba? Para sa eleksyon, madaming boboto sa kanya dahil wala naman siyang ginagawang masama. Saglit lang. Bakit hindi naman sinasagot yung mga sa kanya, yung mga sinasabing nawawalang pondo o yung paggastos ng confidential funds? Di ba? Nagbigay sila ng mga resibo galing sa COA. Nagbigay sila ng mga resibo papunta dun sa COA. Wala naman. Di ba? Sa kanila galing mismo yon. Ipapaliwanag nila yon. Pero hindi nila maipaliwanag.
May February 2026 pa ihanda ang magagaling na lawyer. Alam niyo mga kababayan, yung February 2026, nako, delicate ho sila dyan, ano? Kapag ka ginalingan na po, talagang wala na pong sabit, yung pagpasok po ng kanyang impeachment sa February 2026, makikita na po ng mamamayang Pilipino yun. No? Makikita na po ng mamamayang Pilipino at yun po, nako, baka mamilipit na po itong mga ito. Ganun lang kasimple yun. Gusto lang natin, mga bossing, ng trial. Gusto lang ho natin marinig kung ano ang depensa nila dito sa mga ebidensyang ipinapakita po sa Congress. Kung ako ho, papayag talaga ako na ituloy yung impeachment. No? Para ho din sa akin yun kung sakali na ako yung ini-impeach. Para din ho sa akin yun. May pagtatanggol ko yung sarili ko at malilinis ko ang aking pangalan. Pero mukhang sapat na po ata sa kampo ng Vice Presidente, mga bossing, yung okay na yan, dismiss. Paano yung iniisip ni Mark Ramos? Paano yung iniisip ng mamamayang Pilipino? Na nilustay mo daw yung pera ng bayan, yung confidential pa. Ayaw mo na sila, importante dismiss. Parang okay na ho yata sa Vice Presidente yung ganun ho. Di ba? Paiba-iba ang sinasabi niya. Katulad siya.